What up mga katropa? Andito na naman tayo at masaya tayo na makapag-share sa mga kababayan natin. Ang pag-uusapan natin ngayon is basically investments. Bumili tayo ngayon ng mahigit 1 milyon na property stocks tsaka REIT. Kasi sa tingin natin, merong sobrang undervalued ngayon yung property stocks tsaka mga REIT sa Pilipinas. Tsaka titingnan din natin yung numbers kung bakit undervalued sila. Ako nga pala si Leonaire. Ang hilig natin is pag-i-invest. Sabayan nyo ako ang journey natin sa pag-i-invest. Pero bago yan, share and like tsaka sa natin channel para tuloy-tuloy tayong mag-share at makatulong sa kababayan natin at titingnan natin yung mga opportunities na meron yung bansang Pilipinas. Ang always na topic natin dito is about learn and grow rich. Yan ang isa sa mga adhikain natin para sa mga kababayan natin sa loob at labas ng ating bansa. Ayun, bago yan, ito yung i-share ko sa inyo yung inflation rate pa rin sa Pilipinas. Sobrang taas ng inflation natin. Pero kung titingnan natin, hindi naman pala ganun. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung bakit ganun. Sinasabi lang sa news pero based on history, makikita nyo na hindi naman pala ganun kataas. Normal lang sa isang bansa na magkaroon ng inflation kasi yung fiat na peso natin is inflationary talaga yan. Kaya habang tumatagal, nagmamahal talaga yung mga bilihin natin. Last month, ang inflation rate natin is pumapalo yan hanggang 2.3 to 2.5%. Yan ang inflation rate for this year. For the average sa buong taon, meron tayong 3.2 na inflation rate. Ang pinakamataas lang is nung last July, meron tayong 4.4 nag-spike up. Ang projection pala ng central bank na inflation natin is 3.1 by this year. On the year 2025, 3.2 but after 2 years, meron tayong projection na 3.4. So tataas talaga. Tumataas talaga yung inflation natin. Pero kung ikukumpara natin yan from 1980s, sobrang taas pala nung 1980s. Mamaya titingnan natin sa chart kung bakit ganun. Still, yung Philippine stocks natin, still nagda-drop. So, pag nag-drop yung Philippine stocks natin, so opportunity natin yan para bumili. Yun ang kagandahan sa financial markets. At ang pinakamahirap pa rin sa ating bansa is meron tayong from 15.89 trillion, lumubo yung utang natin to 16 trillion. Yun ang mahirap sa Pilipinas. Ang laki-laki ng budget natin pero napapansin natin hindi naman gumaganda rin yung mga projects na ginagawa ng gobyerno. Yun lang mahirap. Kaya i-calculate na lang kung bakit ganon. So saan napunta yung budget na 16 trillion. Yun ang problema natin. Still, yung Philippine Stock Exchange Index, still ngayon, it's a bargain. So, pwede tayong mag-bargain hunting kaya bumili tayo ng mahigit 1 milyon na property stocks tsaka REITs kasi sigurado yan. Habang lumilipas yung panahon, lumalaki yung value ng REITs tsaka stocks. Yun yung kagandahan. At very liquid yung pera natin. Ayun, ito pala kung bakit sinasabi kung makikita natin sa 2024, this whole chart, makikita natin meron since 1986. Noong 1988, ito yung panahon ng martial law kaya yung inflation rate natin sobrang taas. Pumalo pala tayo sa 19.3%, around 20%. So, bakit nagsusurvive pa rin yung mga Pilipino kahit ganong kataas yung inflation rate? How much? Ito lang, 3% lang, wala yan. Maning-mani sa atin yan. Kaya wag tayong matakot sa sa inflation rate. Hindi naman ganun kalaki. Since 1980s, medyo bumaba nga yung inflation rate natin. Noong 1996, meron tayong around 9%. So, hindi yan. Ngayon 3% lang. Hindi ganun ka problema yung inflation rate natin. Ang alamin lang natin is paano natin labanan yung inflation rate na to. At malalabanan mo yan through investments. Naghahanap tayo o nagre-research tayo para mas kikita tayo above inflation rate. Ngayon, next is agriculture opportunity. Ito yung nakikita natin na merong opportunity sa agriculture. Yung meat imports natin tumaas ng 12.65% by the end of September. Ang imports for the first 9 months, akalain natin 12.65% yung pagtaas. So, nag-import tayo for this year ng beef, pork, according to Bureau of Animal Industry. Ang meat imports natin tumaas. Nag-import tayo ng 1.03 billion kilograms from 923 million na needs natin. Ang beef, 35%
during the period. So 13.9 yung sa buong shipment ng beef. So nag-import tayo ng beef sa Brazil around 58 million kilos. Ganun ka followed by Australia and Ireland. Isipin natin yung Spain nagsusupply sa atin ng 129 million kilos of pork. Ganun kaganda yung opportunities sa agriculture pag meron tayong sariling bakahan, meron tayong piggery, meron tayong production ng manok, meron tayong production ng mga animals na nakakain natin. Merong opportunity. Nagmamahal din talaga yung presyo ng karne sa atin. Brazil, ang bansa natin nag-import ng 121 million. Even sa Canada, nag-import tayo 77 millions. Brazil remains the top supplier ng manok, 176.39 million kilos. Yan ang in-import natin. Followed by the US, 108 million. And Canada 13 million kilos. Sa Turkey naman hindi tayo mahilig sa pagkain ng turkey. So 1 million lang yung mahigit 1 million yung kilos yung in-order natin. Shipments of buffalo, yung duck tsaka lamb, nagdi-decline for the last 9 months kasi medyo mahal yung presyo nito. Hindi naman tayo country na kalakain sa buffalo. Kaya nagdi-decline ng 11%. Ayun, andito na tayo sa Philippine Stock Exchange. Tinitingnan natin yung chart. Ngayon makikita natin consolidated pa rin yung stock market natin dahil sa mga investor na hindi pumapasok sa bansa natin kasi malaki talaga opportunity ngayon sa world market, lalo na yung technology companies sa ibang bansa nag-double digits yung income o yung rate of return ng mga investor, kaya wala masyadong pumapasok na foreign investor sa Pilipinas at bumibili ng companies. But yan ang magandang opportunity sa atin na bibili pa rin tayo kasi once na pumasok na yung mga investor doon, umaangat talaga. Kung makikita natin since 1994, umaangat talaga yung financial markets natin. Kaya patience lang talaga, tsaka consistency, tsaka discipline. Yan ang gagawin natin at be patient. Yan ang gagawin natin. Discipline. Kung makikita natin, around nag-hover lang yung range ng price sa PSE, 6,600 to 6,700. Kaya maraming mga stocks ngayon ng mga blue chip companies undervalued sa Pilipinas. Still nasa sideways pa rin yung Philippine Stock Exchange. Ayun, ito yung ginawa natin. Bumili tayo ng 3 kumpanya kasi sa tingin natin merong potential in the future. Bumili tayo ng crate around mga 250,000. Yung SMPH naman natin, bumili tayo ng 300 plus. Saka yung RCR. So nilakihan natin yung rate na to kasi nagbibigay naman talaga sila ng 7%. Guaranteed yan. Kasi ang bangko, binibigay lang ng bangko less than 1%. So talo tayo doon. Ito yung mga binili natin at sa nakikita natin, lalaki yung value nito. Lalo na tong RCR, sobrang undervalued yan. SMPH, babalik din yan sa resistance level, pati yung rate. At explain natin kung bakit ito yung binili natin. Bumili tayo ng Citicorp, tsaka SM, then RCR. Yun, ito yung chart ng Citicorp Energy REIT. Nasa uptrend to, so hindi tayo nag-worry dyan. Hindi tayo, maganda yung chart nito, kaya sulit to. In the future, malaki opportunity nito kasi guaranteed na kumikita, very profitable yung kumpanya na to. Ang Citicorp pala is a real investment trust na nag-engage ito sa infrastructure projects tsaka mga renewable energies ng real estate. They are more on leasing. Mamaya ipapakita natin yung kabuuan. Ang PE ratio nito is 14. Medyo nasa fair value yung PE niyan at ang kagandahan merong dividend yan na 6.6 to 7%. Ang CEO nito si Oliver Tan. Ang market cap nito is around 20 billion kaya okay lang yan, sulit yan. Hindi tayo nag-worry dyan na babagsak. Statements niya, ang revenue is tumataas from 2020 270 million to 1.8 billion. Expected na yung trailing 12 months nito is 1.87 billion. Kaya hindi tayo nag-worry dyan at puro green naman yung revenue nito. So far, kung makikita natin sa charts from 8%, kung nagdo-double digit yung revenue. Noong 2021, meron silang 30% increase. 2022, 290% increase. Tsaka noong 2023 is 30%. Kaya sobrang sulit nito pag bumili tayo ng Citicorp sa income statement niya. Dividend,
merong 6.61%. Yan ang kagandahan ng dividend, guaranteed yan, halos guaranteed. Ang City Core is nasa leasing yan. So guaranteed 100% yung income niyan kasi nagli-lease lang sila ng lupa. Ang solar energy income niya noong 2021 is 334 million. Diyan kinukuha yung income ng isang kumpanya. Solar and wind energy generation, meron silang 269 million noong 2020. So lumalaki rin yan habang dumadami yung leasing nila. Yun ang ayun ang kagandahan sa CREIT. Tumataas yung income ng CREIT mismo. Ayun. Next naman is yung SM Prime. Medyo nasa support level kaya magandang bumili ngayon sa SMPH. Karamihan sa mga brokerage firm ngayon nire-recommend to. Ganun kaganda yung chart ng CREIT, ng SM. Yun, SM kilala naman natin yan. Develops, conducts, operates, and maintain modern commercial shopping centers. So, tsaka yung mga residential nila na SMPH na mga, they are into residential and hotel and convention centers. Nagbibigay din sila ng dividend, mga more than 1%. Ang PE ratio is nasa 17. Fair value, okay yan. Employees nila is 12,000 mahigit. Ang market cap is 770 billion peso. Earnings, lumalaki. Forecasted earnings nila from, kalain mo, 104 billion to 128 billion. Kaya, okay yan. Hindi talaga babagsak yan. Maganda yung SM. Ang revenue nila is, ang pinakamalaki is nasa mall. Next is yung residential, 43 billion. At ang commercial is 6 billion. Hotels and convention centers, 6.27 billion. So, tumataas din yung revenue nila. Kaya, sulit na sulit yan. At, kaya yan ang mga binibili natin. Yan ang reason kung bakit tayo bumibili. So, ang SM nasa mall, residential, commercial, and hotel and convention centers. Cash flow ng SMPH, lumalaki yung cash flow nila. Noong 2021, meron silang 21 billion. Then 2022 is 25 billion. And this coming 2024 by the end of the year, meron silang 58 billion. Noong 2023, plus 97% sila sa cash flow. Daming pera na SM. Next, yung Robinsons Land Commercial REIT. Okay naman yung chart. Nagko-consolidate, nagka-create siya ng base. Ito sa part na to. Ito yung base 1 niya. Umaakyat ngayon, kaya okay yan. At may dividend ka pa. Yun ang kagandahan dun sa Robinsons Land. So, bumibili din tayo dyan. Ang Robinsons Land is a real estate company din. REIT. Principally engaged in acquiring, purchase, lease, donation, and to own, improve, develop, subdivide, sell, mortgage, exchange, lease, and hold for investment otherwise. Ang dividend na binibigay nila is around 6.76%. Kaya maganda na rin yan. Habang kumukuha tayo ng dividend, nag-aantay rin tayo ng share price appreciation. Yun ang kagandahan. At ang PE ratio niyan is 5 lang. Kaya maganda. Super undervalued yung PE o yung share price ng Robinsons Land. At ang nakikita natin, aangat yan. Aantayin lang natin habang tumatanggap tayo ng dividend. Ang market cap is 92 billion. Statements, ang cash flow is umaangat din. So, hindi tayo nag-worry dyan. From 2.32 billion last 2019 hanggang ngayon, last year, 2023, merong 25.07 billion. At ang expected ngayon is medyo bumaba lang dahil sa leasing tsaka mga commercial nila na medyo bumaba. Pero so far yung Robinsons Land, kilala naman natin yan. Sulit na sulit yan. Earnings, ang projected is umaangat. This year, 2024 is 7 billion. But the year 2021, 4 billion. Ang projected na return this coming years is tataas yan. 7, 8 to 10 billion to in the year 2026. Yan ang tinitingnan natin kaya din nag-i-invest sa itong Robinsons Land. Kasi nakikita na lalaki talaga. Forecast natin sa Robinsons Land, meron tayong share price na projection increase na around 23%. Yan ang forecasted ng mga analysts. Pero titingnan natin, ang chart naman ng Robinsons Land maganda naman. Kaya hindi tayo nag-worry dyan. Bumibili pa rin tayo ng shares nila. Ang projected price is 7.13 pesos. Yan ang projection. Ngayon, andito tayo ngayon sa 5.8 peso eh. Pero titingnan natin for the next coming years kung magkano yung value nito. Ang projection natin halos mag 8 pesos to. Yun ang kagandahan sa tingin natin na in the long run. City Core, yung projection natin medyo ngayon, medyo sa mga ibang analyst is nasa fair value price. Pero sa tingin natin, tataas to.
Kasi maraming mga institutions na bumibili dito. Kaya ang price na to is gaganda tsaka tataas. Let's see, hindi na, wala naman talagang 100% sa isang negosyo, isang investments. Kaya ang sabi ko nga, for me, investments in financial markets is a business. Business to, kaya pinapag-aralan natin, binibigyan natin ng oras at nire-research natin yan. Pero sa paniniwala ko, itong Citicorp tataas to. At meron naman tayong dividend, so kolekta lang tayo ng kolekta ng dividendo. SMPH, merong projection na kikita to ng forecast na 48%. Kaya let's see kung totoo to. Ang price target nito is 38 pesos or 38 pesos to 39 pesos. Yun ang kagandahan. Tingnan natin kung gaano kaganda o kung mapoproject natin. Hindi naman tayo manghuhula, hindi naman tayo manghuhula nga. So tingnan natin. Pero tingin ko, mas malaki yung chance. Ang share price o ang stock talaga is a game of probability. Tingnan natin. Yun, ito yung saying natin from my idol, yung si Benjamin Graham. Investing isn't about beating others at your game. It's about controlling yourself at your own game. So, ito kagandahan sa financial markets pag may patience ka tsaka discipline, kikita ka talaga over time. But you need persistence tsaka discipline. Hindi naman nakukuha sa income ngayon kung hindi yung sa waiting time natin, doon tayo kikita over time. Yan ang paniniwala natin. Always tayong positive at naniniwala tayo na ang bansang Pilipinas is merong opportunity. Ayun, subaybayan nyo ako, panoorin nyo yung mga next na videos natin. Still ang focus natin is learn and grow rich. Ang paniniwala ko is pag ang Pinoy may diskarte, may pangarap, may kaalaman, assets yung Pinoy. Ayun lamang po. See you on the next vlog.